Alright mga kapatid, God bless po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Salamat po. Na-appreciate ko po yung mga nag-subscribe po at mga nag-views. Thank you, thank you. God bless po sa lahat. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po ang subscription at mabigat sa damdamin, okay lang po. Kahit like na lang o comment po sa baba. Thank you, thank you. At na-appreciate ko na po yun. God bless sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat sa iba't ibang uri ng dako ng mundo, kung ano man ang kulturang mayroon. Tanghali man siya o gabi, magandang tanghali po at magandang gabi po. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa mga nag-views, salamat sa mga nag-comment. Thank you, thank you, thank you po. God bless po. Ang tatalakayin po natin, yung bibigyan natin ng opinion at reaction ay yung naganap na suspende o suspension ni Kuya Gob ng Davao del Norte. Nagkaroon yun ng kanyan kaganapan dyan. At yung isa pa natin bibigyan ng reaction ay yung nangyaring tinatawag nilang gentleman agreement daw na base doon sa press release bago umalis si BBM papuntang Amerika. Yun nga, inahanap nila yung kung anong ipinamigay, di ba? Yun yung tatalakayan natin. At saka yung pangatlo, yung kay BP Sara na comment niya na no comment siya. Yun, bigyan natin ng reaction. Okay mga kapatid, simulan natin. Magandang umaga. Ang oras po natin ay alas 5:30 ng umaga. Salamat sa mga nag-subscribe po. Thank you. Ito po tatalakayin natin at bibigyan natin reaction yung tungkol sa nangyaring suspense ni Kuya Gob diyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte. Ito, isinagawa po yung ganong sistema na pagbibigay ng papel na yon na nagmumula po yan sa Office of the President. Handle po yan ng DILG kasi sakop po ng DILG mga local government, mga local unit, mga ganyan. Handle, nakailalim po yan sa DILG. Kaya nagbigay niya ng ganyang atas o suspende ay mula sa DILG pero galing sa Office of the President, di ba? Medyo base sa nakita ko at napanood ko ito po nagre-relay lang tayo sa nakita natin. Ano po? Base doon sa nakita natin at napanood, parang medyo mababaw para isuspindi mo yung isang local government o isang gobernador sa isang party na kaso na parang yung sa sasakyan, di ba? Yun yung dahilan, kumbaga sabi nga nila yung sa sasakyan daw na naka-issue doon sa isa niyang kasama na nanunungkulan din niya sa Kapitolyo na kasama niya sa Sangguniang, di ba? Kaya mabigat po yun. Dahil kung tutusin sa isang party lang na ganyan tapos suspend 60 days kaagad. Kaya alibay na lang, siguro sa aking opinion po, alibay na lang po yun. Yung mga ganong mga atas o mga babang order, para tingin ko parang ginamit lang yung isang party na ganong. Pero ang dahilan, hindi talaga yun. Ang totoong dahilan base sa kanya, kay Kuya Gob, ay yung pagpayag niya, di ba? Na magkaroon ng, di ba, maisog rally diyan, rally diyan sa Davao del Norte na approximately base sa kanya aabot ng 100,000, di ba? Yung aaten. Pero sa nangyari nga po niya na gano'n, nangyari baka nga mahigitan pa daw yung 100% dahil sa tingnan niyo mga kapatid ito mabigat diyan. Siya hinalal ng buong, di ba? Majority yan 400,000 ang bumoto sa kanya. May mandato po yan. Hindi po yan Hindi po yan inapot ng isang presidente ni Presidente Bongbong. Tingnan mo kung gaano niyuyurakan yung karapatan, di ba? Karapatan na walang problema doon kung mayroon mang kaso o may isinampang kaso. Base sa kanya itama. Unang-una, nabigyan ba siya ng pagkakataon? Yun yung mga tanong natin. Nabigyan ba siya ng pagkakataon na may paliwanag kung bakit ano nangyari doon sa pag-i-issue ng sasakyan na yun? Napakinggan ba yung side niya? Di ba? Dapat, di ba, binibigyan din ng pagkakataon na marinig at masabi kung anong side doon o anong party doon. Agad-agad ba, kaya nga sinasabi nga ni Kuya Gob, agad-agad ba, ganito kaagad? Di ba? Wala man lang notice o ano pa mang bagay na sinabi, o sige, Kuya Gob, magkakaroon ka ng suspension. Ito, ibababa natin. Sige, handa mo ng lahat ng bagay para yung pag-i-endorse do sa talaga na bagong gobernador bilang OIC o pansamantalang dahil suspendido nga po siya.
si Vice Governor, ay di, iayos mo yung mga papel na yan. Tama nga po yun, di ba? Tama naman yung sinasabi ni Kuya Gub. Bakit? Siyempre, nag-iingat din siya. Di ba? Nag-iingat, nabigyan siya ng, mataniman siya ng mga ebidensya na lalo pang ikalulugmok niya o ikakukuha niya sa mga kwan. Kasi sa panahon ngayon, sa ganito pagkakataon, yun na yung mga lumilikot sa ating mga isipan, lalo diyan mga opisyal yan, di ba? Mga namumuno na yan, di ba? Malikot din yan. Siyempre, iniingatan din nila yung mga bagay na para baka mabigyan nga naman sila, malagyan naman sila, o mataniman ng mga ebidensya na para masabi na ito, may ginawa talaga, di ba? Kaya dapat nga, tama nga naman yun. Dapat bigyan ng pagkakataon na marinig ang side niya, di ba? Hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Alam mo mga kapatid, ito yung tinatawag na oppression to eh. Oppression. Di ba? Ito yung tinatawag na silent martial law. Dahil sa mga ganung bagay, kumunga, di ba? Pumayag sa isang parte na ganyang rally, nilalagyan ng issue. Kumbaga, ang tawag dito, tanim ebidensya eh. Tanim para tapos may mga kwan siya eh. Binigyan ng pinatawag siya ni Lagdameo base sa kanya, chinat siya, di ba? Iyon tungkol doon, kinausap siya, 2 times na kinausap siya. Di ba malinaw yan? Idinadahilan lang yung tinatawag na ginong kaso na nakabinbin doon sa Office of the President. Pero almost 2 years na nga daw po yun. Di ba? Mahigit na daw ganun. Tapos yung nagrereklamo na yan, base doon sa sinabi ni Kuya Gub, ayos na sila. Di ba? Tuwing magkikita sila sa Kapitolyo, okay naman. Di ba? Kaya, sige, assuming na sinabi na gano'n, na yun yung mga bagay na issue na pwedeng ibigay kay Kuya Gub. Sige, sige. For example, kunin na natin, tanggapin na natin. Yung ba makatarungan dahil lang sa sasakyan, suspindihin mo yung isang gobernador na inalal ng almost 400,000 ng Dabaweño, ng Del Norte na yan. Di ba? Ang bigat doon. Siya ay binigyan ng mandato, di ba? Tapos ganyan. Hindi po siya hindi siya in-appoint eh. Basta mo nilang babaklasin basta ginusto mo, basta hindi sa inyo, pag hindi pumanig sa inyo, babaklasin nyo. Di ba? Ganun lang. Sabi ni Kuya Gub, walang problema doon eh. Kung binigyan lang siya ng pagkakataon magpaliwanag o binigyan siya ng pagkakataon na masabi yung side niya, walang problema. Ayusin niya yung mga papel niya bago siya umalis ayos at least, di ba? Ganun dapat talaga, di ba? Nararapat yung ganun. Pero bakit? Bakit pinuwersa? Bakit? Kasi nga, di ba, nakita nila na pumapanig po sa mga Duterte o pumapanig sa isang party na sabihin natin, rally yan eh. Kumbaga, rally na pero peaceful siya. Pero bakit ayaw? Kasi makikita ng mga tao kung gaano kadami na yung nagsasalita ngayon. Yun ang isa sa mga siguro ginagawa nila ng para wag matuloy. Pero dahil sa kanyang katapangan, congrats, Kuya Gub. Congrats po. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Tumindig sa sariling paa. Tumindig sa katotohanan, di ba? Kaya binabati kita. At sumusuporta po tayo dyan. Sige, congrats po, Gub. God bless at mag-ingat po kayo dyan sa Davao sa gagawing rally, ma'am. Siguro mamaya o bukas. Linggo. Gagawin niya. Tuloy daw yung rally. Okay, thank you. God bless po. Okay. Sunod natin yung mga kapatid. Yung tungkol sa tinatawag na gentleman agreement. Nagsalita na po ang ating dating Pangulong PRRD. Tatay Digong, nagsalita na siya. Walang gentleman agreement. Maliwanag po yan eh. Bakit ipinipilit ni BBM o ng mga alipores niya sa Malacanang na nagkaroon ng gentleman agreement? Kasi nga, doon nila dinadala yun eh. Malaking issue. Di ba sabi nga, malinaw po yan. Tinatanong niya kung anong ipinamigay, kung anong kasunduan, magsalita kayo, walang record. Doon pa lang sa salita niya walang record. Walang record. Maliwanag po yan. Wala daw, kahit saan daw hanapin, walang record, walang kwan. Doon pa lang sa salita mo lang, walang record. Ibig sabihin, walang nangyari. Diba? Kasi kung may sinasabi ang gentleman agreement, dapat may ganun. Ipinipilit lang nila yan. Bakit? Diba? Issue yan. Issue yan sa mga Duterte Digong. Pero dahil salita na last night si Tatay Digong na walang gentleman agreement, di ba? Wala. Dapat ang ginawa ng kasi nag-iisip si BBM eh. Nag-iisip siya kung
Anong ipinamigay, anong sabihin daw, anong pinag-usapan. Dapat, 'di ba? Marapat lang na dapat may linya naman sila eh. Pwede naman tawagan niya si Digong. O Tatay Digong. O ano ba? Ganyan. Hindi yung nangangapa siya. Ano ba? Nagtatanong kasi. Para nangangapa siya. Ano ba yung ano ba yung ginawa niyo? Tawagin niyo. O nagsalita na si Digong. Ito matindi. Nagsalita na si Tatay Digong na walang gentleman agreement. Di ba? O. Pero bakit pagdating sa nung pagbiyahe niya, yun, nagbigay issue ngayon. Tapos pagdating naman doon, nag-press release na kung ano. Ibig sabihin, siguro hindi niya napanood yung press conference ng dalawa ni Tatay Digong at saka ni Bebot Alvarez na walang kuan. Ganun pa rin. Yung pa rin yung tinatanong niya, anong ipinamigay niyo? Oh, ito mag-isip-isip, tinatawag yung kung may pinabigay, bakit ba't daw nagrereklamo yung China? 'Di ba? Ito 'di ba? Common sense mga kapatid, 'di ba? Kung may ibinigay yung Duterte government o si Tatay Digong sa China, dapat hindi na magrereklamo yan. Bakit? Na ibigay na eh. Kung ganun nga, pero wala namang ibinigay nga. Oh, bakit nagagalit? Kasi ang tanong niya, common sense lang, tanongin mo, bibihin mo yung mga mo, common sense. Oh. Bakit nagagalit yung mga China? Kasi wala nga ibinigay. Simple. Di ba? Ganun kasimple lang. Di ba? Walang naibigay. Ba't nagagalit? Tapos, ginagawa niyo issue. Imbes na yung tinatawag nila, nakikinig kasi sa mga vlogger niya, mga ugok yung mga vlogger niya, mga bayaran. Nakikinig di ba? Tinatawag na kuan Wanda, may secret deal. Walang sinabing, kahit kay Attorney Roque, walang sinabi ganoon. Kahit kay Attorney Panelo, walang sinabi. Ang may nasabi lang niyan, di ba? Yung kanyang mga vlogger, yung secret deal na yan. Base doon kay Attorney Roque, di ba? Nakapagbigay ng tinatawag na gentleman agreement, pero kay Attorney Panelo, walang gentleman agreement. Ni isa wala sa kanila nagsabi na mayroong secret deal. Sino lang nagsabi niya, may secret deal. Ito, napakahusay niya, napakatalinong niya. Vlogger niya, si Mike Abe. Yan, nakikinig. Nakikinig sa mga vlogger niya. Hindi ba magkaroon ng komunikasyon tungkol dun sa, di ba? Tawagan niya si Tatay Digong. Andiyan naman yung kanyang si General Anyo. Isa sa mga bahagi ng maging opisyalis ni Tatay Digong. Tanungin niya. Para hindi siya naliligaw. Para hindi naliligaw si BBM. Tanungin niya, nandyan. Kung mayroon bang naganap. Hindi yung parang naglalaro sa isip niya na mayroon. Pero hindi siya sigurado. Ba't hindi niya tawagan? May linya naman siya kay Digong. Tatay Digong. May andyan yan sa kasalukuyan, nandiyan pa rin sa cabinet po si General Anyo. Di ba? Para hindi ka naliligaw, iyan ang mga dapat mong tinatanong. Hindi yung nakikinig ka sa mga bayaran mong vlogger, di ba? Diba? Ito, siguan. Nagmula yan yung tinatawag na secret deal. Siguan. Kay Mike Abe na napakahusay daw niyan, di ba? Bakit? Ginagawang issue. Doon, yun nagsimula yung salitang secret deal. Yun. Yun din ang sinasabi ni BBM. May secret deal. Ibig sabihin, saan nagmula yun? Di ba? Doon sa mga vlogger niya. Di ba? Nakikinig sa mga vlogger. Wala. Sabi nga, may kasabihan, di ba? Yung naniniwala sa sabi-sabi, kayo na po tumuloy. Di ba? Dahil sa paniwala sa mga sabi-sabi, meron namang linya para tawagan niya si Tatay Digong. Nandiyan si General Anyo. Alamin mo dyan. Nandiyan makapagsasabi. Sinabi na walang gentleman agreement. Parang, di ba? Ganyan ang mabibigat yan. Tuloy, naliligaw siya. Yun ang mahirap yan. Bakit? Gusto niya yung magkaroon din ng issue. Gusto niya may maibato ng issue kay Duterte dahil sa mga isinabi ni Tatay Digong. Di ba sa press release? Binanatan na naman siya ni Tatay Digong. Bangag na bangag. Di ba? Bangag na bangag. Lahat ng umakyat dyan sa karamihan ng umakyat sa Malacanang, sinabi Tatay Digong. Puro bangag. Di ba? Sila Mayor. Yan isa sa mga naging emisaryo pumunta kay Kuya Gob, di ba? Puro bangag. At ang sinabi, ito pa, balikan ko yung issue na yun. Sinabi ni Tatay Digong, ni ex-president,
wina-warningan niya si BBM. Warning, hindi mo sinusunod ang demokrasya. Mabigat yan. Hindi mo, mabigat yan. Ino-oppress mo. Bigyan nyo. Sino, kaya challenge yan ni Tatay Digong. Sino sa mga local government, sino sa mga nag-criticize kay Tatay Digong ang ginanito niya? Inalis niya sa pwesto. May mandato sila. Inalal sila ng taong bayan dyan sa Davao del Norte. Igalang nyo po, irespeto nyo. Irespeto nyo yung kagustuhan. Hindi yung sarili nyo na kagustuhan. Walang masama kung meron talagang kuwan eh. May mga violation o may mga nagawang kuwan. Bigyan siya ng pagkakataon. Ganun lang po yun. Kaya ang nangyayari kay BBM, alam mo, naliligaw siya. Bakit? Doon siya naniniwala sa mga vlogger niya eh. Ng mga salitang ganun. Di ba? Ibig sabihin, nagkakatono. Tonong-tono. Yung tono ng mga salita ng mga vlogger niya, yun din sinasabi niya. Meaning, yan yung mga tinatawag na kanya, mga attack dog niya, di ba? Doon siya nakikinig, di ba? Andiyan yung mga advisor mo, tanungin mo. No? Kaso nga, ito naman yung mga ibang kwan. Una-una, ito napapansin ko, di ba? Naging dating Supreme Court Justice, di ba? Pero yung ginawa, di ba? Hindi man lang na, di ba? Si Bersamin, di ba nakita niya yung tinatawag na ganitong klase ng pag-go-off fresh sa isang local government? Mahusay ka sa batas, di ba? Di ba? Bigla niyo lang bibigyan ng ganyan na wala man lang, hindi niyo man lang napakinggan yung side niya. Diba? Hirap yan. Ano to? Sabi ni Kuya Gube, martial law? Hindi po tayo martial law. Nasa demokrasya po tayo. Bigyan niyo ng pagkakataon. Di ba? Yun, mga kapatid, ang mabigat doon. Nagkakaroon ng tinatawag na, isa sa mga, yan yung tinatawag natin mga kapatid na kuwan eh. Iyan yung sumisira, di ba? Yung mga ganyang polisiya, sisira sa government, sisira sa tatag ng gobyerno kung sino ang nangunguna. For example, ngayon ang ating pangulo ay si BBM. Iyan yung unti-unting sumisira sa kanyang katatagan. Maniwala po kayo. Iyan yung sumisira bagay sa mga desisyon, sa mga bagay na ginagawa na medyo sablay. Sisira yan sa pundasyon ng kanyang kinatatayuan. Bakit? Nakikita ng mga tao talaga totoong ino-oppress. Ginigipit. Anong pundasyon na tatatag sa'yo kung yung mga tao yung maayaw sa'yo? Yun ang tanong ko po. Diba? Paano ka makakapag-create ng solidong pundasyon kung yung ganyang mga bagay na atas o mga utos ay nakaka-oppress? Nakikita ng mga tao na ginigipit, ginagawa ng mga issue. Ano mangyayari sa pundasyon mo? Di ba? Guguho yan. Kaya pag-isipang mabuti yung mga bagay na ginagawa, hindi yung pansariling interest. Di ba? Ito yung mabigat eh. Dala ng mga kaganidan nyo sa ganyang sitwasyon. Kahit, alam nyo namang mali. Hindi nyo, base doon sa sinabi ni Kuya Gob, hindi nabigyan ng pagkakataon. Pero pinipilit nyo. Ano mangyayari sa pundasyon, di ba? Ihina ang gobyerno mo. Bakit? Doon sa mga desisyon namang hindi tama. Kaya pag-isipang mabuti. Diba? Okay mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaksyon yun. Yung tungkol yung kay Kuya Gob at saka doon sa kay BBM. Sunod natin yung kay Vice President BP Sara tungkol sa comment niya na no comment. Yun. Pinagpipilitan nito, vlogger niya na uli. Ito si Mike Abe. Hindi raw umiimik tungkol sa Philippine Sea diyan sa West Philippine Sea na yan. Tungkol sa pinag-aagawan na yan. Ito talaga si Mike Abe kung ano mga pinagkukuhan eh. Tingnan mo Vice President siya. Pero ang arkitekto ng pulisiya, di ba? Tungkol sa foreign policy ay ang Pangulo, BBM. May mga advisor yan eh. Tapos, sasabihin niyo, ba't hindi umiimik? Siyempre, inilalagay niya lang yung sarili niya sa kanyang kinatatayon. Defense Secretary siya. Hindi ito katulad nung nakaraan ng Vice President na si Leni Robredo na lahat may sarili siyang zona, ganyan. Yan. Siya tumatayo lang sa sarili niyang kinatatayo kung anong kanyang
atas na tungkulin. Iimik siya. Ano, 'di ba? Para ano? Para magpasikat. Hindi ganyan si Kuan, si Vice President. Hindi siya magpapasikat sa mga ganyang sitwasyon. Bakit? Gusto niya higitan niya ang presidente. Siya yung arkitekto ng foreign policy. Tapos sasawsaw siya sa mga ganyang bagay na hindi niya naman trabaho. Di ba? Ganyan yung ganyan yung matatalinong pamamaraan. Hindi nakikialam. Hindi niya sinasapawan yung pangulo tungkol sa mga ganyang foreign policy na yan. Kasi siya talaga arkitekto yung BBM. O bigyan mo siya ng laya kung anong gagawin niya diyan sa mga ganyang bagay. Ito naglabas na, 'di ba? Naboljak na yung mga yung mga kanyang mga vlogger. 'Di ba? Nagpahayag na ng ating pangulong BBM na hindi trabaho, 'di ba? Ng Vice Presidente yung tungkol diyan. Kaya dapat, 'di ba? Kinampihan niya nga 'to doon sa pagiging comment ni Vice President ng no comment. Yan ang mabigat sa inyo, 'di ba? Yan. Sige. Kapag iyan hindi nyo sinunod o hindi nyo pinakinggan yung salita ng Pangulo nyo, mas magaling pa kayo sa Pangulo nyo. Diba? Nagsalita na si BBM tungkol dyan sa no comment ng Vice President na hindi niya trabaho yan, ganyan. Diba? Tapos ipipilit nyo pa rin. Kung ipipilit nyo pa rin ngayon, lumalabas na mas magaling pa kayo sa Pangulo nyo. Okay, mga kapatid. Diba? Tumatayo lang ang ating Vice President sa isang kung ano man ang kanyang kinatatayuan. Hindi kasi siya Hindi siya kasi yung tinatawag ng ang tawag nito. Mapanapaw. Hindi siya sumasapaw sa sa isang parte. Yung parang bida-bida, di ba? Hindi ganyan ang gawain ng Vice President. Yun ang isa sa mga dapat nakikita niyong kagandahan. Gusto niyo ba? Ito, tanong ko sa mga vlogger ng BBM. Gusto niyo ba sinasapawan yung presidente niyo ng isang Vice President lang? Kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol doon para lang magkaroon ng issue o mapag-usapan lang siya? Hindi ganun ang Vice President. Doon mo makikita yung kaibahan nung nakaraang Vice President. Yung unang nakaraang Vice President, may sarili pang sona di ba? O siya, kung lahat ng issues, mayroon siyang sinasabi. Tumayo ka. Sabi nga, tumayo ka kung anong kinatatayan mo, kung anong trabaho mo, doon ka lang mag-focus. Hindi mo trabaho yung tinatawag na foreign policy, di ba? Ang arkitekto diyan ay ang ating BBM. Hayaan mo siya. Kung hingihan ka ng advice, doon ka magkomento. Wala namang hindi hinihingi mo. Ba't kailangan magkukomento? Kaya no comment nga Sabi nga, di ba? Nung tinanong siya, no comment ako. Kung ano sinabi ni Pulong, yun na rin yun. Bakit? Ano sinabi ni Pulong? Hindi niya trabaho yun. Tapos, binibigay niyo ng malaking issue. Dapat manindigan. Itong Mike Abi na to Manindigan bilang Vice President. Pakita. Naku. Kung ano naman pinagsasabi mo. Di ba? Napakahusay mo daw yung utak mo naman sablay. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kumbaga, ang Vice President ay tumatayo lang sa kanyang kinatatayuan. Kung ano man ang kanyang trabaho, yun lang tinatrabaho niya. Trabaho na nga lang sino? Sino ang pinakamataas na approval rating sa mga namumuno sa lahat? Di ba siya? Bakit? Hindi siya garapal Hindi siya pabida-bida. Hindi. Doon mo nyo makikita yung talagang may kukote sa pamamaraan kung ano ba man, di ba? Tapos gagawin nyo. Kailangan maglabas siya ng stand o ano man ang kanya sa West Philippine Sea tungkol sa pinag-aagawan na yan. Ba't nananahimik daw? Hindi naman niya trabaho yun. Yun nga, inuulit ko Gusto mo yan? Gusto nyo ba masapawan yung presidente nyo doon sa mga pahayag ng Vice President? Anong mangyayari doon? Anong magiging issue sa kanya? Bida-bida. Di ba? Matalino yan. Matalino yan si Vice President. Alam niya yung ginagawa niya. Dapat makita niyo yung kaibahan o yung anong kanyang kinatatayuan. Yun lang mga kapatid. Salamat po at God bless. Sana naman, dapat. Huwag ganitong sitwasyon. Hindi po tayo martial law, mga kapatid. Mga nanunungkulan sa Malacanang, hindi po tayo martial law. Huwag niyong, nagbabala po ang ating dating presidente, Tatay Digong. Hindi niyo sinusunod ang demokrasya. Sana makita niyo yun, di ba? God bless po, salamat sa lahat at ingat po tayong lahat. Sana nabigyan natin ng kaunting reaction at opinion. Ito'y bati lang po sa aking opinion at hindi po nagre-representative
sa ibang opinion ng ibang tao. Opinion ko lang po to. At opinion nyo, iginagalang ko po. Maging negatibo man o positibo, iginagalang ko po opinion nyo. Salamat po at God bless. At lagi nating sinasabi, pag tama, tama. Pag mali, mali. Basta doon lang tayo magsama-sama sa tama. God bless po at thank you.